Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video, we will discuss another logical reasoning. So number 10. So sana napanood nyo na simula number 1. Okay, so itong question na ito, nakita ko to sa iba't ibang FB group tungkol sa civil service exam. So the principal called five persons, Brandon, Edwin, Krishna, Nathan, and Sheena, who are director, secretary, treasurer, professor, and student leader, not necessarily in that order. They are seated in 5 seats facing the principal. The treasurer sat to the immediate left of Sheena, who is 1 seat away from the director. Edwin is 2 places away from the secretary. Nathan, who is the student leader, is 1 place to the right of Edwin. What is the position of Edwin with respect to the professor? Okay, so to the right, to the immediate left, 1 place away to the right, 2 places away to the left, or 3 places away to the left. Okay, so sagutan na natin. Para sagutan ang problem na ito, kailangan i-drawing lang natin. Iisa-isahin natin yung mga possibilities, magta-trial and error tayo. Okay, sagutan na natin. Isa-isahin natin ang condition. So, start tayo dito sa unang condition. The treasurer sat to the immediate left of Sheena, who is 1 seat away from the director. So, dito muna tayo sa treasurer sat to the immediate left of Sheena. Okay, so i-drawing natin yan. Nakaharap daw sila sa principal. So, ibig sabihin, naka-arrange lang sila ng ganito. So, lima daw. Nakaharap sa principal. So, lalagyan ko na ng marami kasi trial and error nga ito. Iisa-isahin natin lahat ng possibilities. So, ito yung mga pwede nilang upuan. So, unahin natin si ito. The treasurer sat to the immediate left of Sheena. So, immediate left of Sheena. So, kung nandito si Sheena, ang treasurer ay nandito. Okay? So, yan yung una. Diyan yung pwedeng maging pwesto. So, kung nandito naman si Sheena, nandito ang treasurer. Usod pa natin ang isa, dito yung treasurer, and then last dito si Sheena, dito naman yung treasurer. Okay, so sa first condition, ito yung posibleng pwesto ni Sheena at ng treasurer. Pero ang sabi dito, may kadugtong pa, immediate left of Sheena. So si Sheena ito who is 1 seat away from the director. Si Sheena daw 1 seat away from the director. So ibig sabihin, kung 1 seat away si Sheena si director, ang director pwedeng dito nakapwesto yung director. Okay? 1 seat away So ito si Sheena. So yung director pwedeng nandito yung director. So DI na lang. Okay? Dito naman sa pangalawa, 1 seat away ang director. So nandito yung director. Okay? So dito sa pangatlo, yung director 1 seat away. Dalawa ang pwedeng maging pwesto ng director. So doblehin natin ito. So ano pa ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5. So ilalagay ko si Sheena sa gitna, dito si treasurer. Tapos yung director, 1 seat away, pwedeng nandito si director at pwede ring nandito. 1 seat away pa rin kasi ito. Okay? So dito sa kabilang drawing ilalagay yung director. Okay, so dumadami yung possibilities natin. And then we have, kung si Sheena nandito, so yung director hindi na pwede dito kasi last na ito. So dito naman mapapapunta yung director. Okay, so yan na yung mga possibilities natin. Naging ilan na yan? Naging 5 na. So meron pa ditong, next condition tayo. Edwin is 2 places away from the secretary. So 2 places away daw si Edwin sa secretary. So paano naman ang pwesto noon? So ibukod natin yung drawing ulit tayo dito. Si Edwin naman tsaka si secretary. Tapos pagsasamahin natin mamaya kung saan pwede. Okay, so dapat mabilis kayo dito dahil sa civil service nga konti lang yung oras. So si Edwin daw 2 places away from the secretary. So kung 2 places si Edwin, pwede dito si Edwin. Saan na mapapapunta yung secretary? 2 places away, edi dito yung secretary. Okay, 2 places. So kung nandito si Edwin, i-move natin si Edwin, ang secretary ay nandito. Oh, sorry, dito sa kabila. Secretary, 2 places away kasi. So si Edwin hindi na pwede dito kasi yung 2 places, wala na dito. So yan lang ang pwedeng pwesto ni Edwin. Pwede namang mabaligtad. Dito si Edwin, yung secretary ay nandito sa kabila or nandito si Edwin, ang secretary ay nandito. Okay? So tapos meron pa tayong next condition tayo. Nathan
who is the student leader, ayan, may label si Nathan, student leader, is one place to the right of Edwin. So one place daw to the right of Edwin. One place to the right hindi immediate right. One place to the right, si Nathan. So ito si Nathan. One place to the right. So nandito si Nathan. One place to the right. So si Edwin, nandito si Nathan. So ibig sabihin ito, one place si Nathan. So hindi na pala pwede ito dahil si Nathan hindi pwede dun sa wala na pupwestuhan. So wala na itong part na ito. Okay? So therefore si Edwin, ayan lang yung pwesto ni Edwin, Nathan, secretary. Yan yung pwesto nila. Pagsasama-samahin natin mamaya dito yan. Kung saan papasok pwede dito sa 5 na ito. And then meron pang isa. What is the position? Ano na pala ito? Question na. So kailangan pagsamahin na natin ito. Saan natin pwedeng ilagay si Edwin? Edwin Nathan Secretary, Edwin Nathan Secretary. Saan natin pwedeng ilagay? Dito. Kung dito sa una, pag nilagay natin dito si Edwin, kung nandito si Edwin, ito yan ha. Tapos nandito yung nandito dapat si Nathan, kaso may director na dito. So ibig sabihin, mali na ito, mali na ito. Hindi kasi pa pwedeng pumasok si Edwin dito. Tapos kung nilagay naman natin dito kung yung pangalawa naman, ito naman, nandito si Edwin, si Nathan dapat nandito. Kaso may treasurer na dito. Si Nathan, student leader si Nathan eh. So mali na talaga itong una. So next, ilagay natin dito sa pangalawa. So burahin ko na ito, mali na ito eh. Yan, burahin ko na yan, mali na yan. So itong pangalawa, si Edwin, ilagay natin dito. Pag nilagay natin dito si Edwin, di ganun din, nandito si Nathan, may treasurer na dito. Si Nathan, student leader siya. So hindi pwede. Hindi pwede. So dito naman, pangalawa si Edwin, may director na dito. So mali na ito kasi may director nang nakapwesto. So mali din ito. Tanggalin na natin yung mga mali. So si Edwin, lagay natin dito, hindi na pwede, may director na dito. Tapos si Edwin hindi natin alam kung anong position niya, no? So baka pwede pa dito si Edwin. So try natin si Edwin itong treasurer. Tapos ito si Sheena, pwedeng blanco, nandito tayo sa pangalawa ha. So tapos ito si Nathan. Pwede pala, no? Tapos nandito yung secretary. Tapos si Nathan ay student leader. So tapos treasurer pala si Edwin. Treasurer pala si Edwin, tapos director. So ibig sabihin si Sheena pala yung professor. Okay, pwede. Pasok siya dito. Pasok dito. So ayan na yung pwesto nila. Director, treasurer, professor, student leader, secretary. So ang tanong, what is the position of Edwin with respect to the professor? Ito si Edwin, ito yung professor. Di nasa immediate right siya. So immediate right. Position of Edwin, position pala ni Edwin with respect to the professor. Di si Edwin ay nasa immediate left. To the immediate left. So therefore, letter B. To the immediate left si Edwin na professor. So dito lang kasi siya pwedeng pumasok. Pag dito hindi pwede kasi magiging Edwin ito tapos Nathan. So hindi pwede dito. Si Edwin nandito may treasurer na dito. Dito yung director. Hindi pwedeng director dito. So dito lang pwede sa position na ito. Okay? Pag nag-trial and error tayo. So dito sa kabila hindi rin pwede kasi may nakapwesto na dito tapos may director na dito secretary dapat dito. Tapos si Edwin, nandito si Sheena. So mali na ito, mali na to. So dito lang talaga siya pwedeng mapag-combine natin. Okay, so ganyan ang pagsasagot ng mga ganitong type ng logical reasoning. Iisa-isahin lang natin yung mga possible na pwesto nila. So isa-isahin. So kailangan mabilis kayo sa pagdo-drawing kasi nga medyo kulang ang oras sa civil service exam. So i-drawing agad tapos pwestuhan agad kung saan sila pwede tapos ipag-combine natin yung dalawa kanina, 'di ba? Meron tayo ditong mga sila si Sheena and treasurer, tapos dito sa kabila si Edwin naman, Nathan and secretary, tapos pinag-isa natin kung saan po pwede. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa logical reasoning na ito. At kung may math question po kayo or logic na problem, i-comment nyo lang po dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa darating na civil service exam. And bye-bye and God bless.